Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Si Edwin po ito at welcome ulit sa Edwin Tan Podcast. Isang espasyo kung saan tahimik tayong nag-uusap tungkol sa buhay. Sa mga tanong na madalas nating kinikimkim. At sa mga bagay na minsan, tayo lang ang nagdadala. Sa episode na ito, gusto kitang imbitahan na huminto sandali. Huminga. At magtanong ng isang napakasimpleng tanong. Pero sobrang lalim ng bigat. Paano mo malalaman kung ginagawa mo talaga ang gusto mo sa buhay? Hindi ito tanong para sa mga taong wala pang ginagawa. Ito ay tanong para sa mga taong may ginagawa na. May trabaho, may responsibilidad, may pinaninindigan. Pero may parte pa rin ng sarili nila na parang may hinahanap. Kung ikaw yan. Kung minsan napapatanong ka ng ito na ba yon? O, ganito na lang ba habang buhay? Then this episode is for you. Tara. Pag-usapan natin yan. Hindi bilang eksperto, kundi bilang kapwa-taong patuloy ding naghahanap ng linaw. Paano mo malalaman kung ginagawa mo talaga ang gusto mo sa buhay? Alam mo, itong tanong na to, hindi ito basta self-help quote. Hindi rin ito tanong na sasagutin ng isang sentence lang. Ito yung tanong na bigla na lang sumusulpot. Habang nasa traffic ka, habang nagkakape ka mag-isa, o minsan bago ka matulog. At minsan, mas nakakabigat pa yung tanong kaysa sa sagot. Kasi may trabaho ka naman. May ginagawa ka araw-araw. May routine. May responsibilidad. Pero may isang bahagi sa'yo na parang tahimik lang na nagtatanong. Ito na ba yon? Takeaway number 1, hindi laging saya ang unang palatandaan. Marami sa atin iniisip. Malalaman ko na gusto ko ang ginagawa ko kapag masaya ako palagi. Pero totoo lang. Hindi ganun kasimple ang buhay. May mga bagay na gusto mo talaga. Pero mahirap. Nakakapagod. Nakakainis minsan. Nakakaubos ng lakas. Pero kahit pagod ka na, bumabangon ka pa rin. Hindi dahil napipilitan ka. Kundi dahil may kakaibang dahilan kung bakit ayaw mong bitawan. Kung ginagawa mo talaga ang gusto mo, hindi ibig sabihin na palagi kang inspired. Ang ibig sabihin, kahit pagod ka, may sense pa rin. Kahit nahihirapan ka, may meaning. Kahit gusto mo nang sumuko, may boses sa loob mo na nagsasabing, sige pa. May saysay to. Takeaway number 2, may kaunting takot, pero may excitement din. Isa pang palatandaan. May halo siyang takot. Kapag ginagawa mo ang gusto mo, madalas hindi ka sigurado. Walang malinaw na roadmap. Walang kasiguraduhan. Pero kasabay ng takot. May konting excitement. Yung tipong, hindi ko alam kung saan to hahantong pero gusto kong malaman. Pwede akong mag-fail pero mas takot akong hindi subukan. Kung ginagawa mo lang ang isang bagay dahil safe. Dahil expected. Dahil yan ang tama. Madalas wala yang excitement. Puro kaba lang. Pero kapag gusto mo talaga, kahit may kaba, may konting ngiti sa loob. Takeaway number 3, hindi mo kailangan ng validation ng lahat. Kapag ginagawa mo ang gusto mo sa buhay, mapapansin mo to. Hindi lahat maintindihan ka. May magtatanong. Sigurado ka ba dyan? May pera ba dyan? Hanggang kailan mo gagawin yan? Hindi ba sayang ang oras? At alam mo, masakit yan minsan. Pero kapag gusto mo talaga ang ginagawa mo, mas mahalaga sa iyo ang tahimik na kumpiyansa. Kaysa sa malakas na palakpak ng iba. Hindi ka na masyadong naghahanap ng approval. Kasi ramdam mo sa sarili mo na may alignment. Isip, puso at ginagawa mo. Takeaway number 4, nawawala ang oras pero hindi ang sarili mo. May mga araw na sobrang busy ka. Pero hindi ka empty. Pag ginagawa mo ang gusto mo, hindi mo namamalayan ng oras. Focus ka. Present ka. Pagod? Pero hindi ka pakiramdam mo ay nawawala ka sa sarili mo. Kung kabaliktaran, kumpleto ang oras mo. Pero pakiramdam mo wala ka na sa sarili mo. Baka hindi yan ang gusto mo. Baka yan lang ang ginagawa mo para mabuhay. At magkaiba yon. Takeaway number 5, kahit walang nanonood, gagawin mo pa rin. Ito siguro ang isa sa pinaka-honest na palatandaan. Kung wala kang audience,
Walang papuri. Walang likes. Walang pera muna. Gagawin mo pa rin ba? Kung malaki ang chance na ginagawa mo talaga ang gusto mo. Kasi hindi na siya performance. Hindi na siya image. Hindi na siya validation. Isa na siyang ekspresyon ng kung sino ka. Isang mahalagang paalala. Hindi lahat ng gusto mo kailangan agad maging full-time. Minsan, side project muna. Weekend passion. Tahimik na practice. Maliit na simula. At okay lang yon. Hindi ka late. Hindi ka kulelat. Hindi ka nawawala. Baka naghihinog ka lang. Final reflection. Kung may isang takeaway lang ako sa tanong na ito yon. Ginagawa mo ang gusto mo sa buhay kapag mas natatakot kang iwan ito kaysa mag-fail dito. Hindi mo man alam ang dulo. Pero alam mong mali ang bumalik sa simula na wala kang sinubukan. At bago tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa Edwin Tan Podcast. Kung nakarelate ka sa usapan natin ngayon, kung may isang linya na tumama sa'yo, kung may tanong kang gustong pag-isipan pa, please don't forget to like, share, and subscribe. Dito sa Edwin Tan Podcast. Sa YouTube, Spotify, Facebook, at TikTok. Maraming salamat sa lahat ng nagla-like, nagsha-share, at nag-subscribe. Hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay yan. Hindi lang sa channel na to, kundi sa dahilan kung bakit ko rin ginagawa ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ingat ka palagi. At sana, kahit unti-unti, mas lumapit ka sa buhay na gusto mo talagang mabuhay.